sa mga oras na ito, tumigil na yung ulang nararanasan dito sa malaking bahagi ng Isabela. Well, actually, the whole day today, nakaranas lamang ng mahinang pag-ulan at pabugso-bugsong hampas ng malalakas na hangin. Hindi tulad doon sa nangyari sa Cagayan kung saan naglandfall ang bagyong Ophel. Pero hanggang ngayon, makikita yung sa aking likuran, meron pa rin mga evacuees dito sa mga evacuation center. In particular, dito nga sa Ilagan City, dito sa kinatatayuan namin, aabot sa 104 families o mahigit 300 individual ang nananatili pa rito. Yan ay mga nagsilikas noon pang bagyong Nika, no? Dahil nasa low-lying areas yung kanilang mga kinaroroonan. Unfortunately, pabalik na sana sila sa kanilang bahay today, pero dahil nga sa banta ng bagyong Ophel, mas pinili muna nilang manatili rito sa takot na baka matindi rin ang daranasin nilang epekto nitong hagupit ng panibagong bagyo. Sa ngayon, nagkakaroon na ng mga reports na nagkakasakit, lalo na mga bata. In particular, sa bayan ng Tumawini, may mga nagkakaroon na ng ubot-sipon, kaya namahagi rin ng mga gamot at vitamins. At maging mga, healthcare kits, no? Itong lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente, lalo na yung mga nagsilikas dulot nga ng bagyong Ophel. Chiki. Yes. Mon, wala na bang baha dyan sa Isabela? Meron pa rin, Tito Manny. May mga baha pa ring area, lalo na doon sa may northern part ng Isabela, yung malapit na papuntang Cagayan. Pero pasubside naman ito, yun nga lang, may possibility kasi na madagdagan pa yan dahil nga sa mga ibinuhos na ulan. Bagamat mahina lang naman ito, pero may factor pa rin daw na baka madagdagan at tumaas pa rin o bumagal yung paghupa ng baha sa lugar. Unlike nitong mga nagdaang araw, talagang matindi ang pagbaha dito sa may central and southern part ng Isabela na pinakamatinding tinamaan naman ng bagyong Nika. Kaugnay lang dun sa tanong ni Tito Manny, Mon, no? Meron bang kailangan nating i-mention na mga kalsada o mga bridges, mga tulay, no, na hindi passable ngayon? Oo, actually nanatili pa ring 5, no, yung mga unpassable or impassable rather na mga overflow bridges. Kabilang dyan yung sa Bacolod sa Ilagan City, meron ding Alicaucao sa Kawayan City, Gukab sa Etiague, Kansan, Bagutari sa Santo Tomas, Tugrod, Bangkero dyan naman sa bayan ng Reyna Mercedes. Ito kasi yung mga bridges na alam mo yung walang bakal sa gilid, yung tipong kayang mag-pass through ng tubig. Kaya pag umapaw yung ilog, hindi mo na talaga makikita yung mismong tulay dun sa mga lugar na nabanggit. Chiki. Kamusta naman ang restoration efforts dyan, Mon? Lalo na dun sa mga natumbang mga poste, sa kuryente, sa communication, yan, mga yan. Mga O baka mga pipes, puno. Oo. In fairness naman talaga nagdo-double time yung mga electric cooperative na nakakasakop dito sa Isabela at unti-unti na ibabalik na kahit papano yung supply ng kuryente bagamat hindi pa talaga fully restored yung electricity or power dito sa whole province, pero mas marami-rami na compared nung nag-report ako dito sa STL na aabot sa mahigit 20 towns and cities. Ngayon, wala pang latest count pero ang sinasabi talagang mahigit sa kalahati na rin ang naibawas daw dyan. Pero Mon, Chiki. mukhang maganda maayos yung evacuation center dyan sa Isabela, no? Nakikita namin yung likuran mo. Oo, Meron na rin mga dingding. dinalang mga kanya-kanyang, anong tawag dyan? Not tent, pero kumbaga nalagyan na rin ng mga harang for privacy. Modular tent ang tawag nila dito, Modular Maricel, tent. no? Para nga daw may privacy yung kada pamilya sa pananatili nila sa evacuation center. Actually, katatapos lamang nung ginawang programa dito ng barangay, kaya nga biro ko sa kanila, baka hindi na magsiuwian yung mga residente, baka mag-enjoy na dito kasi talagang tuloy-tuloy din yung mga nare-receive nila ng mga ayuda. Pero syempre, iba pa rin talaga yung nasa kanila mga bahay. Kahapon lamang sila nagsimulang maglinis at ang kanilang talagang desisyon today, hindi muna babalik kasi nga kumbaga may amoy pa matapos humupa na yung baha sa kanilang lugar. Yun nga lang, sumubay pa itong bagyong Ophel kaya naman talagang nandun yung pangamba. May trauma na, no? Nakakalungkot. May trauma na rin ng mga residente rito dahil nga sa sunod-sunod na bagyo. May pipito pang paparating. Kaya naman talagang, kumbaga, sabi ko nga rin dito nitong mga nakarang araw, kotang-kota na ang Isabela at Cagayan dito sa mga napakaraming bagyo na tumatama sa kanilang dito sa lalawigan.